Iprenosisyon ngayong hapon ang imahe ng Senyor Santo Niño sa Cebu City at umabot pa ng 5.7 kilometers ang haba ng prosesyon. Mas maigpit din ang ipinatutupad na seguridad. Nakatutok doon live si Tina Panganiban Perez. Tina. Yes, Gigi, malamig at makulimlim buong araw dito sa Cebu City, pero ramdam na ramdam ang mainit na pagmamahal at debosyon para sa Senyor Santo Niño sa patuloy na selebrasyon ng Sinulog 2014. Papunta pa lang sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu si Alberto Tamula nang mapadaan siya sa mga nagbebenta ng mga imahe ng Santo Niño at mga damit nito. Bumili siya ng bagong damit para sa kanyang poon. Matagal na raw siyang deboto ng Santo Niño. Palapit sa Basilica, pahigpit na ng pahigpit ang seguridad. May lubid na binabantayan ng mga pulis at ng mga criminology intern. Walang pinatatawid. Habang patuloy ang pagrorosaryo sa Basilica, tuloy ang usad ng prosesyon ng Santo Niño na nagsimula bago pa mag-alauna ng hapon. Ang rutang dinaanan, karamihan residential area. May mga nagsindi ng fireworks na napakalapit sa mga kable ng kuryente. Meron ngang nag-spark pero mabutit hindi tumuloy na nag-apoy. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, may ilang nabiktima ng masasamang loob. Ayon kay Chief Inspector Will Demar Tew, mula nitong Lunes, 15 na ang nagreklamong dinukutan o ninakawan at ang ilan ay sa loob pa mismo ng Basilica. Hanggang kaninang alas 4 ng hapon, umabot sa 5.7 kilometers ang haba ng prosesyon. Ang crowd estimate nasa 2.5 million. Narito naman ang mga pahayag ng ating mga nakapanayam kanina. Tina, sa kabila ng mga pangyayari, bagyo, lindol, may nabago ba dito sa pagdiriwang ng kapistahan ng Senyor Santo Niño? Kung ikukumpara sa rutang dinaanan ng prosesyon na noong nakaraang taon, ang rutang sinunod ngayon ay yung noong 2010 na mas marami raw yung residential area kaya sa mga business establishment. Pero kung titingnan mo yung mga deboto at mga turistang nandito, talagang kung paano nila minahal at ipinakita ang kanilang debosyon ay tila mas lalo pa rin naging mas taimtim ngayon. Lalo pa marami mga palatandaan dito nung nangyaring lindol dahil yung Basilica del Santo Niño, sira pa rin yung tore at yun ay isa sa mga naapektuhan ng lindol, Gigi. At Tina, nabanggit mo, maraming mga nabiktima ng masasamang loob, may mga slashing pa na nangyari. Pakikwento mo yung mga pangyari na yun. Ayan, ako. Kasama ako sa mga biktima. Na-slash, hinahabol namin yung prosesyon kanina. May nadaanan kaming isang lugar na punong-puno ng mga tao, siksikan. Ilang segundo lang yon, hindi ko nga napansin na may nangyari. May isang ale lang na nagsabi sa akin na na-slash na yung bag ko. Mabuti na rin na medyo mabilis kaming gumagalaw noon at nasa likod ko yung mga kasama natin. Ang nakuha sa akin, wallet. May nawala sa akin. Pero yung ibang bagay, dahil siguro mabilis tayong gumagalaw, hindi na niya nakuha. Yung mga pulis naman, mabilis din naman silang nagresponde. At kahit na ongoing yung misa rito, ayan, merong commotion. Hindi ko alam kung anong meron. Kasi kani-kanina lamang, Gigi, babanggitin ko, ay may nahuli. Ay, bakit nagtatakbuhan? May mga nagtatakbuhan ngayon. Susundan natin, no? May mga pulis tayong nakikita na pupunta sa isang area. Sa malayo may nakikita tayong umuusok. Hindi natin alam kung konektado yon doon sa commotion, sa pagsigaw ng ilang tao kanina. Yung binabanggit ko kanina, Gigi, may isang hinihinalang kriminal na dinampot lang dito sa labas ng Basilica. So ngayon, malapit na tayo sa police. Titingnan natin. Sir, anong meron? Ano pong meron, sir, sa GMA po? Wala raman. Kandila raman. Report. Ano Kandila po? lang daw. Lumaki yung kuan. Apoy. May apoy. Yun lang, ma'am. Okay. So, sa ngayon, may patuloy na misa, Gigi, sa loob nitong Basilica. Nakabalik na yung Senyor Santo Niño dito sa Basilica bandang mga 5:35 kani-kanina lamang. Gigi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez, at ingat kayo dyan.